Mga kaibigan, binabantayan ngayon ng mundo etong nagiging girian, alitan mga tol ng Russia at saka ng Amerika. Bakit mga tol? Dahil itong dalawang bansang to, alam naman natin, ito'y dalawa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamalakas na bansa mga tol dito sa ating daigdig ngayon. Nung una, ang Amerika umaawat lamang dito sa awayan ng Russia at saka ng Ukraine. Pero dahil nga sa mga pananalita ni Trump, dahil nga sa mga ultimatum na ibinibigay niya mga tol dito sa Russia, ngayon ay nasasangkot na rin siya mga tol at sinagot nga siya ng dating presidente nitong Russia na wag mo kaming idamay, wag mo kaming itulad sa Iran at saka sa Israel, sabing ganun mga tol. Diba? Nagbigay ng ultimatum si Trump at ngayon ay hindi pinapansin nitong Russia at ngayon sila na ngayon ang nagkakagrian. Nagbabantaan pa sila mga tol pagdating dito sa mga nuclear war. Mga kapatid, no? Ayon nga rito sa balitang ating panonoorin mula rito sa WION, panoorin natin to US and Russia engage in nuclear brinkmanship. Ibig sabihin mga tol, parang nagtutulakan na silang dalawa o nag-aambahan na sila doon sa bingit ng posibleng nuclear war mga tol. Ito'y matindi. Matindi pa sa mga napapanood nating mga naglalaban ngayong mga bansa. Sabi rito mga kapatid sa report, kung babasahin natin, tensions between the US and Russia just took a dangerous turn. US President Donald Trump has announced the deployment of 2 nuclear submarines. This follows what Trump called highly provocative. Sabi nga ganun ni Trump sa isang interview niya, dito sa interview niya rito mga tol. Nagbabanta sila ng nagbabanta sila ng nuclear Kapag sinasabi mo o binabanggit mo ang about sa nuclear, dapat maging handa tayo, sabing ganun ni Trump. Yan sabi rito, this follows what Trump called highly provocative remarks from former Russian President Dmitry Medvedev. Posting on Truth Social, Trump said, based on the highly provocative statements of the former president of Russia, I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. So handa na agad si Trump. Naka-ready na agad siya mga tol. Kung hindi lang daw ba etong mga pananalitang to just pananalita lang o baka magkatotoo nakahanda na siya. So ngayon ito ang binabantayan ngayon ng daigdig. So para malaman natin ang mga detalye mga tol, panoorin natin mula rito sa WION. Bago natin to simulan, syempre wag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Now, the world is staring at a crisis which has been on a slow boil and it has now entered the nuclear threshold. The United States and Russia, the 2 atomic giants, are now flexing their deadliest muscles. Ngayon, the 2 atomic giants mga tol. Pinakamaraming nuclear warhead sa buong mundo, etong Russia. Siyempre, malakas din tong Amerika mga tol. Ito'y dalawang pinakamakapangyarihang bansa dito sa daigdig. Nung una, umaawat lang to si Trump. Ngayon, parang silang dalawa na ngayon ang nagigirian. Unleashing a dangerous round of brinkmanship that has rattled every global capital. Take a look. The terrifying reality of this new Cold War era is unfolding right now in the silent, frigid depths of the oceans. In an unprecedented step, President Trump has ordered 2 US submarines to take up new stations. Diba? Nung una, lang siya mga tol Kung nung una, relax lang muna siya Binibigyan niya ng 50-day ultimatum etong Russia na ihinto na yung gera dito sa Ukraine. Binabaliwala ng Russia yan dahil meron silang sariling kondisyon mga tol. Ang nangyari, na bad trip si Trump, pinaikli niya, ginawa niyang 10 hanggang 12 araw etong ultimatum na to. Hindi yan nagustuhan mga tol ng Russia at nagsalita na nga yung former president ng Russia na si Dmitry Medvedev. Na ang problema daw kasi kay Trump, naglalaro siya ng larong bigayan ng ultimatum. Ultimatum game, mga tol. Kaya ngayon, silang dalawa nagkakagirian at ito na nga yung sinabi ni Trump sa kanyang post dito sa social niya, 'di ba? Based
on highly provocative statements of the former president of Russia, Dmitry Medvedev, who is now the deputy chairman of the Security Council of the Russian Federation. I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions. Kumbaga, nag-first step na agad ang Amerika, mga tol. Ito yung binabantayan ng daigdig ngayon. President Trump has ordered 2 U.S. submarines to take up new stations. Trump did not say whether he meant nuclear-powered or nuclear-armed submarines, but he bahala na lang tayo mag-isip kung nuclear-powered ba o nuclear-armed submarines. later hinted that these submarines would be placed near Russian water. The locations of these which are always kept secret by the US military for obvious reason. US has a total of 71 while Russia is close behind with 64. So mas marami ang nuclear submarines ng US, 71 sila. Ang Russia naman ay 64. Hindi sinabi ng Amerika kung saan nila ipinosisyon etong submarine nila, no? Basta ang sabi is appropriate, sabing ganun. Mr. President, can you give us any more information on the nuclear subs? And what did Medvedev say to you that made you really mad? Well, you just have to read what he said. He was talking about nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared. And we're totally prepared. Diba? When you're talking about nuclear, we have to be prepared, sabi niyang ganun. So kung iisipin mo, diba, ang tinutukoy kasi rito ni Medvedev is yung nuclear system nila, yung dead man nga, na pwedeng mag-launch. No, pwedeng mag-launch kapag namatay daw yung leader ng bansa nila. Yun daw ay to ensure retaliation, mga tol, kahit na masira ang command sa Moscow. So kahit wala nang mag-utos, ito'y automatic na maglo-launch. So ang tinutukoy dito, mga tol, yung nuclear warhead. So malamang yung i-deploy ni Trump, hindi lang to basta nuclear-powered submarines. Kumbaga, nuclear-armed din to. Diba? Kasi nuclear weapon na pinag-uusapan nila rito eh. Diba? Anong gagawin ng mga nuclear-powered submarines? Diba? Kung ang pinag-uusapan dito is nuclear weapon mismo. A top Russian lawmaker, Viktor Vodolatsky, who is Duma deputy chairman, swiftly declared that Trump's submarines were already under watch, adding with a chilling finality that no response was needed. This isn't the diplomatic language of de-escalation. It is the brazen lexicon of a nation prepared for any eventuality. Trump made the decision of sending American submarines in reaction to former Russian President Medvedev, who had harshly criticized Trump's threat of new sanctions against Russia over the continuing invasion of Ukraine. Oh, yun kasi yung ni Trump eh. Kapag hindi mo tinigil yung gera mo sa Ukraine within 10 to 12 days, papatawan sila ng taripa na mas mabigat at saka additional sanctions. So ngayon, eto na, si Medvedev ang sumasagot, hindi mismo si Putin, si Medvedev. Trump's remarks also came hours after Russian President Vladimir Putin said Moscow had started mass-producing its hypersonic nuclear-capable Oreshnik missile. Nako. Putin said that he could deploy them to Belarus by year-end. Nako. We have produced the first serially manufactured Oreshnik system, the first serial missile. It has been delivered to the troops. Now the production line is up and running. Yaman pa rin talaga ng Russia, no? Kahit na patong-patong na sanctions na inaabot nila, mga tol, no? Halos pinagtutulungan sila ng ng buong European Union, pero nagmamakaawa na yung Ukraine, mga tol, di ba? At eto na nga yung gustong pahintuin ni Trump. Hindi naman daw niya kasi gera to eh. Gera daw ni Biden to eh. Sabi niyang ganun eh. Pero ito lang naman ang sa atin, sana talaga mahinto na to. Wala tayong pinapanigan kasi dyan eh, wala tayong kinakampihan eh. Kasi mga kapatid, kapag ito lumala pa, walang panalo, walang talo, pare-pareho lahat. Imagine mo kung halimbawa ang magbanggaan na rito US na mismo sa Russia. Diba? Hindi nila pwede basta-basta magapi etong si Putin kasi nga merong ipinagbabanta o merong deterrence etong Russia na kapag may nangyaring masama sa kanilang leader, automatic maglo-launch yung kanilang nuclear system, mga tol. Yun naman ang ayaw din mangyari ng maraming bansa, mga tol. Kasi kapag nangyari yun, sunod-sunod na yan, pakawalaan na lahat. Ang Russia may pinakamaraming nuclear warhead sa buong mundo eh. Diba? Siguro sapat na yon para talagang wala na, wakasan na tong daigdig na to.
That's the first point. Second, our specialists and Belarusian military specialists have selected a site for future positions. Preparatory work is ongoing and most likely we will be done with it before the year's end. Kaya mas pabor ako dun sa sinasabi ni Trump, ceasefire. Tigil na, tama na yan, no? Marami ng mga nasawi, marami ng nalagas eh. Diba? Laking pera na rin ang ginagastos nila eh. The nuclear saber rattling came against the backdrop of a deadline set by Trump for the end of next week for Russia to take steps to ending the Ukraine war or face unspecified new sanctions. Despite the pressure from Washington, Russia's onslaught against its pro-Western neighbor Ukraine continues with full force. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng Russia sa Ukraine. No, walang tigil mga tol. Na sa madaling salita, hindi nasisindak si Putin o parang baliwala lang sa kanya yung mga sinasabi ni Trump, no? Kaya nababadtrip din si Trump eh. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano masasabi ninyo diyan? Do malayong malayo tayo sa kanila, pero kapag ka nagsimula mga tol, etong gera sa pagitan ng US o Russia, di ba? Ano yan mga kapatid? Pwedeng pagmulan yan ng talagang ikatlong laban ng pandaigdigan, makikialam na. Di ba ang Russia, mga tol, tinutulungan sila ng North Korea. Nagpapadala ang North Korea dyan ng mga sundalo eh. O di parang naglalaban na rin dyan ng North Korea sa US. Si Kim Jong-un, gigil na gigil din sa Amerika yan, mga tol. Naku po, ano kaya mangyayari, no? Ay, nako. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.